Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang sulok tayo ng ating mundo, sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan at welcome back dito sa ating YouTube channel, Evening Edition. Okay, so kung bakit evening edition mga kababayan, kasi di ba kanina merong upload si Sir Ivan, so yun po ang ating morning edition. So ang plano ni Sir Ivan na tayo po'y makakapag-upload ng 2 times a day mga kababayan. Merong morning, meron pong bandang hapon or gabi mga kababayan. Kasi nga di ba masyadong mahaba ang ating video, so marami hong ganap in just one day, hindi kasi natin ito ma-take up lahat mga kababayan. So ang plano ni Sir Ivan, 2 times a day tayo na mag-upload. Okay ba? So anyways, pag-uusapan natin ngayong topic na to or ngayong edition mga kababayan, yung pagbunta ni Senator Risa Hontiveros, finally, tinuluyan na yung mga mapanirang mga vlogger mga kababayan ng mga DDS at saka kung sino rin pong nasa likod sa pagbabalabas ng Dalawa na po na video ni Michael Maurilio mga kababayan. Di ba nag-file po kanina ng cyber libel complaint itong si Senator Risa Hontiveros doon sa mga vlogger, like for example sila po si Crisette Cho. Naalala din si Crisette mga kababayan, yung paikiyak doon sa Tricom. And also, kinasuhan rin po si Jason Sa. Ayan, gonggong yan eh. Dapat talagang kasuhan niya mga kababayan. Also si Saso Orlando Sasot, si Trixie Cruz or si Attorney Cruz mga kababayan, si Banat Bay. Pati rin po si Banat Bay kinasuhan. At saka marami pang ibang makabayan, mga merong 9 pa yata na remaining. According rin po dito kay Senator Risa Hontiveros, hindi lang niya ang grupo ni makabayan, meron pang iba. Kasi nga ako, may nakita ako na video kahapon makabayan na nag-amplify or nagpakalat ng bagong video ni Michael Maurilio makabayan. Saka doon po sa kanyang reaction, sinabi niya kasi na tanim, witness daw makabayan. O tingnan nyo itong si Honti VIRUS makabayan. Diba sabi pa nga niya diba yan pong laging ginagamit po ng mga DDS na ito daw si Hontiveros, tanim, witness daw ang ginagawa. Puro daw paninira doon kay Kibuloy, sa KOGC, sa grupo ng mga Duterte, grupo ng mga vlogger, diba? Puro daw tanim witness ang ginagawa ni Risa Hontiveros makabayan. So ngayon, ito na, tinuluyan na sa makabayan. So ipakita ko sa inyo ito pong interview or press con kanina during po sa pag-file ng complaint ni Senator Risa Hontiveros, pero hindi ko lang i-post na makabayan kasi ABS-CBN Alam mo natin yung ABS-CBN may pagkano talaga. So anyways, kapag makita nyo ang video na to or ang vlog ni Sir Ivan na wala pong video sa gilid makabayan, ibig sabihin tinanggal ko yan at saka boses na lang ang inyong maririnig makabayan. Okay? So anyway, let's watch this. Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin noong Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payo ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinal niyo po ay perjury po ba o meron na po ng libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Senator, ilan lang yung reklamo nyo?
Sir? Ilan po ang reklamo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Kung niyo po mga binanggit ang pangalan, Senator, sila po kasama po sa kaso ito. Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Mag-post ba tayo send ng set inquiry on them? Diba parang formulation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron na po ba kayong huling information, update about po dun sa whereabouts ni Michael Moulin? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOGC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung forward namin agad sa PNP yung mga messages na yun at agad din nilang kinikilusan, kaya lang habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon ay lumabas na itong video. Take note din pala no, yung nirereklamo kong pinaiimbestigang fake news channel nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan doon sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun nga, kinidnap po si Michael Maurilio? His statement was not on his own volition at siya po ay in great danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more, sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering, at saka psychological warfare. Okay. Isa na lang. Isa na lang. Do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang it's like a danger? Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yon ni Michael Maurilio sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang ma-actionan. At hanggang ngayon, inaasahan kong ma-actionan nila ang sitwasyon, kung ano man yon ni Michael Maurilio, at para mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamong ito. Okay, so napansin niyo ba yung sinabi na Facebook account na Magtanggol Valiente Makabayan? Actually, doon ko ito nakita nung una, itong unang video ni Michael Maurilio Makabayan. Kahit yung second niya na video or bago ngayon, doon ko ito nakita. At saka doon rin po ito nag-viral Makabayan. So probably, malaki talagang posibilidad na yun po ang main account
kung sino ang nasa likod ng video nito ni Michael Maurilio mga kababayan. So di ba pwede naman diyang i-request sa Facebook, kunin yung credentials, ang number or cellphone number, kung ano or kung sinong number ang naka-attach ng mga kababayan or naka-register doon sa account na yan. So at saka after that, pwede rin po niyang itanong doon sa network provider kung tungkol dito po sa credentials, kung sino ang may-ari ng number ni mga kababayan. Di ba? Pwede naman yan eh. Kasi nga, syempre, may power yung Senado. Lalo na kapag mayroon pong mga investigation mga kababayan, ginagawa ang ating gobyerno. Di ba? So, pwede yang i-request doon sa network provider, either Globe, either Smart, or dito, ano man yan. Di ba? Kapag sangkot, or meron silang inibisagahan na nadawit ito ang number niya mga kababayan, pwede yang i-request doon sa network provider. Okay? So yan maganda dito kay Senator Risa Hontiveros, talaga pong umaksyon mga kababayan, talaga merong walk the talk. Hindi lang nababaran ka, di ba? Sasabihin niya na ikaw dapat managot ka, dapat sagutin mo ito mga akusasyon mo, kung ito ba talaga ay totoo or hindi. At yung sinabi niya na dapat kakasuhan niya. Kasi nga, napansin nyo ba, lahat ng mga DDS vlogger mga kababayan, lahat ng mga sinasabi nila, tanim ebidensya, tanim witness mga kababayan. At saka sana idawit itong si Pambansang Loyal bago sa Ivan. Naalala niyo ba si Pambansang Loyalista mga kababayan? Tapos nang bumalik siya doon sa DDS mga kababayan, di ba naging Pambansang Loyal na ang kanyang YouTube account or kanyang Facebook account mga kababayan. Yun po si Kokoy nalaban natin. Kasi doon ko po ito nakita mga kababayan. Yung unang video and also yung second video ni Michael Maurilio mga kababayan, doon ko po ito nakita at saka nag-viral. So malamang sa malamang may alam itong si Pambansang Loyal. Siguro lang. Pero dapat pa rin siyang pananagutin mga kababayan. So ngayon, ang maganda kasi dito sa side po ni Senator Risa Hontiveros, ako naniniwala ko kay Risa Hontiveros mga kababayan. Bakit? Siya ay talagang credible. Makita naman yan. Kasi meron siya mga ipinakita po ng mga ebidensya mga kababayan. Unlike doon kay Michael Maurilio na even though na diba rumibat siya, sumagot siya doon sa press con ni Risa Hontiveros, sumagot siya sa mga press con, sa mga banat ni Senator Risa Hontiveros doon kay Michael Maurilio, sinagot ni Michael Maurilio, pero si Senator Risa Hontiveros may mga ebidensya kasing ipinapakita mga kababayan. Pero yung isa, yung gunggong, si Michael Maurilio, wala kasing ebidensyang ipinapakita na para patotohanan niya ang kanyang claim o akusasyon niya doon kay Senator Risa Hontiveros. Wala siyang ipinakita mga kababayan. Pero dito kay Senator Risa, sangkaterbang ebidensya. Yung kanilang palitan na mensahe, either mga mobile messages, emails, di ba? Yun kasi ay ebidensya. Asa yung sa mobile messages mga kababayan, pwede naman kasi yung titingnan kung sino ang may-ari ng number na yon. So maraming hawak na ebidensya itong si Senator Risa Hontiveros. Pero si Michael, puro lang ngaw-ngaw mga kababayan. Puro lang pang-aakusa. So tama yan. Dapat talagang pananagutin kung sino ang nasa likod at saka yung mga nag-amplify ng video ni Michael Maurilio mga kababayan. So siya nga pala, nakita niyo na ba itong bago na video ni Michael Maurilio? So para meron tayong idea mga kababayan, let's watch this. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit,
kinidnap ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Napansin niyo ba yung pagpakli ng papel mga kababayan? Napansin ba natin? Ibig sabihin yung script, yun po, pinakli mga kababayan kasi binasa ni, ni Michael eh. So 1,000% scripted ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. O, di ba? Mabubuking talaga eh, basta mga gonggong. Di ba? Klarong-klaro talaga eh. Ang papel. Tapos yung mata niya makabayan pag ganun-ganun. Nagbasa ng script. O, di ba? So, dapat talagang pananagutin itong magunggong na to. So, dito naman po sa mga vlogger na kinasuhan ni Senator Risa Makabayan, aman. Ito na. Paiyak-iyak lang po makabayan. Siguradong iyak naman dyan itong si Crisitio. Narinig niyo ba doon sa try ko makabayan? Sinong unang umiyak doon? Di ba si Crisitio makabayan? Tapos nag-follow up na lang, sumunod lang tong isa yung, nakalimutan na name yun eh, yung isang babae makabayan, pero si Crisit yung unang umiyak doon. Alam na ho natin ang kanilang isisigaw dito. Expected na natin. Freedom of speech na wala na sa Pilipinas. O di ba? Wala na, kinasuhan kami, pinatay na yung freedom speech, wala natin karapatan na magsabi. Karapatan ba? Kasama ba sa freedom speech yung mga paninira makabayan? Tingnan nyo, tanim ebidensya, tanim witness, di ba? Paano sila nakakasiguro na yan ay tanim witness, itong si Michael Morillo makabayan? Paano sila nakakasiguro? Nandyan ba sila sa office ni Senator Santiveros? Di ba? Tinignan ba nila lahat ng trail, ebidensya na hawak ni Senator Santiveros? Di ba wala makaabayan? So hindi na nakita. Pero bakit na nasabi na yan ay tanim witness or tanim ebidensya? O di ba? So tama talaga. Kakasuhan dyan sila si Crisitio, si Jay Sunsa, Sasot, si Trixie Cruz Angeles, si Banat ba makaabayan at marami pang iba. Okay? So anyway, siya nga pala, isa naman natin ang ating top 5 commenters, yung maraming mga na-comment na mga viewer natin makabayan doon po sa ating last vlog. So, ang comment ni Sampaguita, nandyan po sa listahan natin si Sampaguita, meron siyang 39 na comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa, meron siyang 31 na mga comments. Lynn Gonzalez, meron siyang 18 na comments. Lina Sabado, meron siyang 11 na comments. Nandiyan rin po si Ayeng Gamentisa, merong 10 na comments. So bakit ko sila sinashout out makabayan at bakit natin sila in-acknowledge? Kasi hindi basta-basta na ikaw po ay mag-comment ng marami dyan sa comment section na makabayan. Diba? Tingnan nyo, ang daming mga comments sila. Isipin nyo lang po, minsan nga umaabot ng 50, 60, 70, meron kang time na 100 makabayan. Diba? I-check nyo lang po, hindi basta-basta mag-comment ng marami makabayan. Diba? Medyo kapoy na sa kamay yan eh. Pero I am very much appreciated sa ginagawa nyo makabayan. Okay? So malaking tulong yan sa channel natin. Kasi kapag marami pong mga na-comment dyan sa baba, magkakaroon kasi ng engagement makabayan. And don't forget also, i-like natin ating video. I-like natin, i-share natin para makita itong vlog na to ni Sir Ivan doon po sa mga kababayan natin, hindi na mga well-informed makabayan. Yung binulag na mga DDS vlogger. Okay? So pa-help naman. Pa-like and also pa-share. And also, syempre, i-shoutout natin ang ating mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-shoutout natin ating mga mandirigma, yung mga viewers natin na nakipagbakbakan sa mga paninira ng mga DDS dyan sa comment section. So, tinatawag natin yung mga mandirigma. So, ate pong mga early birds makabayan. So, nandyan sila, si Treneng Lozano, Emmy Mapalad, Trexie Velia, Moneth Borromeo, Amy Sarino. Kasama rin po natin si Noel Narcida, Maria Cristina Fernandez Manimbao, Gilbert Tijada. Nandiyan rin po si Isabelito Falier, Bergs Kabutahi, Felipe Bonelia, Minoy Batian Sila. Nandiyan rin po si Romel Saire, Emily Gatpandan, Lynn Gonzalez, Reynaldo Aquino, and Haito Tess Faraon. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Cristan. For more details, let's watch this. Yung alegasyon laban kay Senator Risa Hontiveros na nagbayad daw siya ng 1 million pesos para yung isang witness ay tumestigo laban kay Kibuloy at kay Duterte. Kung hindi pa niyo alam kung ano yung nangyayari dito, ito po yung witness na si Michael or alias Rene, na naglabas siya ng video na pinapahayag niya yung alegasyon niya na
nagbayad daw si Risa Hontiveros ng 1 million pesos para siraan daw niya ang mga Duterte at si Kibuloy. Ngayon, titignan natin dito sa video na to kung may katotohanan ba itong sinasabi niya at sino ba talagang nagsasabi ng katotohanan. Okay, so umpisahan na natin to. So, it started kasi nung time na may Senate hearing laban kay Kibuloy, may isang testigo doon out of 14 witnesses. Yung isa, si Michael, ay nagsabi daw na nakita daw niya dumadalaw si Duterte at may mga baril pa nga daw, tapos na inabuso daw siya na human traffic daw siya ni Kibuloy. Tapos bigla na lang, just a few weeks ago, naglabas siya ng video na sinasabi niya na nagsinungaling daw siya. At lahat daw ng sinasabi niya ay walang katotohanan at binigyan daw siya ng 1 million pesos para siraan lang daw si Kibuloy. Pero sinabi din niya na pinilit daw siya at tinakot daw ng opisina ni Senator Risa Hontiveros. Alam nyo, tignan natin dito sa video na to, no? Kung ang ginagawa ba ng isang tao ay paninira o totoo ba itong mga akusasyon na to. Para malaman yun, kailangan po tinitignan natin kasi yung mga ebidensya na pinepresenta ng kahit sino man na nagsasabi ng ganitong mga klaseng alegasyon. Ngayon, pinanood ko yung buong video, 18 minutes yung video na yon. Ang bagal magsalita na itong si Michael at mahina yung boses nga niya, medyo matamlay. Pero dito, binabanggit nga niya na ang una daw kumontak sa kanya, yung opisina ni Sen Risa daw. Tapos saka daw siya nag-email sa kanila. At sinabi daw sa kanya kung ano yung gagawin para pag ginawa daw niya at sinabi niya yung mga alegasyon na gusto nilang sabihin niya, bibigyan daw siya ng 1 million pesos. Ngayon, ito lang masabi ko sa inyo. Nung pinanood ko yung buong video at pinakinggan ko, and I'm gonna save you guys the trouble. Kahit panoorin nyo itong buong video na to, there's something weird about it. Dahil ang dami niyang sinabi, pero sa lahat ng sinabi niya, wala siya ni isang beses nagpakita ng kahit na anong ebidensya para suportahan yung mga alegasyon niya. Alam po nyo, pag nag-aakusa kayo, magpakita kayo ng ebidensya. Kasi mahirap paniwalaan ng isang tao na panay akusasyon lang na walang ebidensya, number 1. Number 2, ang nakapagtataka dito, hindi niya hawak yung yung camera eh. Sino yung nagsushoot ng video na to? Saan ginawa itong video na to? At kailan ginawa itong video na to? Importante yung mga tanong na to para malaman natin kung ano ba yung timeline at paano ba nangyari yung paggawa ng video na to. Dahil sinagot ni Sen Risa Hontiveros itong mga akusasyon laban sa kanya at nagpa-press con siya at pinanood ko din yung buong press con. At ang sagot ni Sen Risa ay interesting. Ang laki ng pinagkaiba nung paano ni Sen Risa pinresenta ang kanyang argumento kumpara sa pagpresenta ng argumento nitong witness na to, yung alleged witness na si Michael. Si Sen Risa naman ay nagsabi na paninira lang daw yung ginagawa na tong witness na to at hindi daw totoo at kasinungalingan lahat to. At nagpakita siya ng ebidensya. Meron siyang pruweba. Kasi dito sinabi niya at pinakita niya na ang unang nagmensahe sa kanila ay yung witness. Siya yung nangungulit sa opisina ni Sen Risa na isama siya bilang witness na meron daw siyang ebidensya. At sobrang kulit nga daw na sige, vinevet pa nila kaya medyo they take their time, tinitingnan nila kung may credibility ba yung witness o hindi. At saka lang nila kinontak after nag-email sa kanila etong witness at meron siyang ebidensya nito. May resibo. Yun ang importante. Yun ang pinagkaiba nung kay Sen Risa at dito sa witness na to na si Michael. Kasi si Sen Risa may pinakitang ebidensya. At dito sa ebidensya na pinakita ni Sen Risa, kitang-kita na nauna nag-message si Michael unless mapuprove ni Michael na meron siyang ibang mapapakitang message before the email was sent. Pero sa ngayon, wala siya pinapakita. Kaya mas paniniwalaan ko yung nagpapakita ng ebidensya to support their claim. Now, pag tinignan mo dito sa press con ni Sen Risa, makikita dito na yung pag-message sa kanya or pag-email sa kanya ni Michael, binanggit na niya ang mga Duterte. Kasi sinasabi ni Michael na
pinadagdag lang daw to ng opisina ni Sen. Risa sa kanya na hindi daw talaga kasama sina Duterte dito pero gusto daw idagdag para siraan daw mga Duterte. Paano yun? Kung sa email mismo nakikita yung unang message niya sa opisina ni Sen. Risa, sinasabi na niya na kasama ang mga Duterte. Tapos ngayon sasabihin natin na hindi pala kasama. Tapos ngayon lang sinama. Yun yung medyo inconsistent talaga dito sa sa sinasabi ng testigo na to. Next, hindi lang yun Okay, dadagdag ko pa to. Binanggit din dito kasi ni Sen. Risa na nung time na yon, and again may resibo. Pinakita niya na humihingi ng laptop, ng pera pambili ng laptop etong si Michael, etong testigo. At sinabi nila na meron silang strict na polisiya na hindi nagbibigay ng pera sa kahit na anong mga witness. Hindi na nga magbibigay ng pera pambili ng laptop niya. Bibigay pa ng 1 milyon. Diyos ko naman. Kaya yun ang pinagkaiba at yun ang importante dito sa mga paniniwalaan natin, mga kababayan. Paniwalaan natin ang mga nagpapakita ng ebidensya, hindi yung mga nag-aakusa ng walang ebidensya. Supalpal lahat ng mga akusasyon na sinasabi na itong si Michael laban kay Sen. Risa dahil si Sen. Risa nagpakita ng mga resibo. Lahat ng sinabi niya at yung kanyang depensa ay may kasamang resibo. Habang si Michael, wala. So dito pinakita ni Sen. Risa lahat ng mga ebidensya niya sa kanilang pag-uusap at doon mo nakikita na si Michael ang lumapit kay Sen. Risa, si Michael ang humingi ng pera, tinanggihan na siya at pag makibase lang dito, mukhang walang katotohanan itong sinasabi ni Michael. Importante to guys kasi alam mo, yung mga ganitong pag-aakusa, magaling dito talaga ang mga Duterte at ang mga tulad ni Kibuloy, yung mga kampong yan. Magaling sila sa pag-aakusa, sa pagbabato ng mga alegasyon na walang ebidensya. Tulad ng mismong si Duterte. Ewan ko lang kung naalala nyo to. Nung inakusa niya si Sunny Trillanes na meron daw offshore bank account si Sunny Trillanes. Tapos nagsabi pa ng bank account number si Duterte para lang patibayin daw yung pinapatibay niya yung kanyang akusasyon na meron siyang bank account number. Ginawa ni Trillanes, pinuntahan niya yung bangko, naghingi siya ng certification na para ipapatunay kung meron ba o wala yung account. Hindi man lang sa bangko mismo sinabi nung bangko na wala kang account dito, kaya hindi ka customer namin. Tapos, anong ginawa ni Duterte nung nahuli siyang nagsisinungaling? Sinusubukan ko lang, tinatrap lang daw niya si Trillanes. Tapos, nauto naman daw si Trillanes. Ang nauto ni Duterte ang kayo, yung mga sumusuporta sa kanya. Yun po ang problema sa mga Duterte, pati si Sara Duterte. Magaling dyan sa mga ganyang alegasyon. Alegasyon, pero walang supporting documents. Nung inakusa niya si Luistro, Congresswoman Luistro, inakusa ni Sara Duterte na meron daw utang na milyon-milyon sa kanyang asawa at sinabi niya dahil daw sa legal fees. So si Luistro calmly said, kung meron, nagtaka nga siya kung ano pinagsasabi ni Sara Duterte at sinabi niya, kung meron ba tayong kontrata na pumirma ko o kaya meron tayong mga kahit na anong dokumento na nagsasabi na nagbigay kayo ng serbisyo at sinisigil nyo ko o invoice man lang, iharap na nyo, ipakita nyo at hanggang ngayon, tapos na ang eleksyon walang sinabi na si Sara Duterte tungkol dito. Hindi lang walang sinabi, wala ni isang ebidensya na pinakita. Yung po yung sinasabi ko. Kasi ang style po talaga ng mga Duterte ay magbabato sila ng kahit ng anong alegasyon kasi alam nila na marami sa mga supporters nila ay medyo mangmang, naniniwala sa lahat ng binabato nila. Lahat ng sinasabi nila, kahit na alam naman natin na compulsive liar talaga ang mga Duterte at mismo si Digong. So ngayon, ito na naman, same tactics na naman ang ginagawa dito. Magbabato ng alegasyon kasi alam nila na kahit na walang ebidensya, meron pa rin kahit papano sa ating mga kababayan na sumusuporta sa mga Duterte o kay Kibuloy na maniniwala dito kahit na walang pinakitang ebidensya. Kaya sobrang importante na mas matalas tayo mag-isip para hindi tayo nabubudol nitong mga ganitong mga alegasyon.
So ngayon, nandito na tayo. Yun na nga, nagbigay ng ebidensya si Sen Risa. Sumagot ulit naman itong witness na to. Sabi niya, wala daw katotohanan sinasabi si Sen Risa. Lahat po daw yun ay kasinungalingan. At kaya daw niyang magbigay at maghanda daw siyang maglabas ng ebidensya. Kuya, kung may ebidensya ka, tama na yung paghahamon at pagsasabi na handa ka magpakita ng ebidensya, ipakita mo na. Kasi the fact na naglabas ka ng video on social media, okay? Dapat nagpapakita ka ng ebidensya kasi kung talagang gusto mo na magkaroon ng hustisya, edi magsampa ka ng kaso. Oh. Pero hindi ka nagsampa ng kaso, ginawa mo, nilabas mo to sa social media. O kung ang labanan ay social media, ibig sabihin ang labanan dito ay perception. Dahil gusto mo lang manira. At pag ganon, kailangan magpakita ka ng ebidensya para maniwala naman kami sa'yo. Sasabihin mo, handa ka maglabas ng ebidensya, ilabas mo na. Si Sen Risa naglabas na ng ebidensya. Ngayon, alam mo, sa akin ganito lang yon. Hanggang walang maipakitang ebidensya itong taong to, mahirap siyang paniwalaan. Hanggang wala siyang mapakitang ebidensya, para sa akin, ang ginagawa niya at ang sinasabi niya ay walang katotohanan. Dahil wala siyang mapakitang ebidensya. Ang nakikita ko lang dito sa ngayon, ang ginagawa lang niya ay paninira. Pero malay mo, mali ako. Malay mo, bigla siya maglabas ng ebidensya. Sige, I'm willing to give this guy the benefit of the doubt. Maglabas ka ng ebidensya kasi prove me wrong kung mali ako dito. Please, maglabas ka talaga ng ebidensya. Kasi tingin ko talaga, wala kang mailalabas sa ebidensya eh. Kasi pag-isipan mo okay. Sabi niya may binigay daw 1 million. Paano binigay? Cash? Or kaya dineposit sa bank account? Kasi kung 1 million cash, curious ako, meron bang nakakita nito? Anong araw binigay? Kailan binigay? Saan binigay? Detalyihin natin lahat to. Detalyihin mo lahat ng mga to kung cash binigay o dineposit sa bank account o kaya sa GCash. Tapos hindi lang yun. Sa pagbigay sa'yo, kailan ginawa to, anong oras. Kung sa bangko yan, meron tayong records sa pwedeng maipakita. Kung cash to, pwede mong ibanggit kung anong oras, kung anong araw at saan pinadala yung pera at paano pinadala. Yan. Tapos hindi lang yun. Kailangan na ebidensya ka na may nakuha kang pera. Paano tayo magpapakita ng ebidensya? Hindi ko alam kung paano mo ipoprove yan eh. Kailangan nasa sayo na i-prove yan. Mahirap paniwalaan ng tao na ganito na bumabaliktad sa kanyang testigo tapos wala man lang maibigay na ebidensya na nagsisinungaling siya o nagsasabi lang siya ng hindi katotohanan. At dagdag ko lang to Doon sa press ko ni Sen Risa, sinabi din niya na nag-text daw itong si Michael sa kanya na nagsasabi nga na kailangan daw niyang tulong, kinidnap daw siya. Pinakita yung text message By the way, pinakita ni Sen Risa lahat to. May ebidensya to. Pwede kung kailangan, di isupina natin ang telco para ipakita kung talaga napadala to. Tapos doon sinasabi na nakidnap daw siya at pinipilit daw siyang mag-testigo laban kay Sen Risa, whatever. I don't remember all the exact text pero sinasabi niya na kailangan daw niya ng tulong at siniryoso ni Sen Risa to at tinawag yung NBI. Tapos within a day after or 2 days after na nakuha yung text, ano nangyari? Lumabas yung video. Ay nako, talaga alam mo ang low level talaga ng mga plano na tong mga kampo ng mga Kibuloy at Duterte, sa totoo lang mahina talaga. At alam mo kung ba't mahina? Kasi alam nila kahit na anong alegasyon ibato nila, may iba sa inyo talagang maniniwala at ipagkakalat to. Kaya importante mga kababayan na lahat tayo ay maghanap ng resibo. Hindi pwedeng haka-haka, hindi pwedeng hearsay. At ang sinasabi ng taong to, na itong witness na to ay hearsay. Sa totoo lang, nung lumabas nga itong mga witnesses, siya yung pinaka hindi credible sa mga yun eh. And, dagdag pa natin, na out of the 14 witnesses, siya ang nagsabi na binayaran siya. All 13 are contacting the office of Sen Risa saying right now na they want to testify to say na never sila nakareceive ng kahit na anong pera. At sinasabi ng taong to na ginagawa lang daw to ni Sen Risa para siraan si Kibuloy. Really? Talaga?
Mismo ang mga tao dati ni Kibuloy, mismo yung mga nasa mga higher ups si Kibuloy ang nagsasabi at naglalantad na itong mga impormasyon na to. Ha? At nakikita naman natin na hindi lang sa Pilipinas yung mga kaso na hinaharap ni Kibuloy, sa US din. Tapos ngayon sasabihin na nagsisinungaling lahat, siya lang ang nagsasabi ng katotohanan at lahat daw binayaran. Pero lahat nga to alegasyon na wala ni isang ebidensya. Hay nako. At ang nakakaawa talaga dito ay meron tayong mga kababayan na naniniwala sa mga ganitong klaseng tao. Yun yung nakakaawa. May mga naniniwala at mga tao dyan na akala totoo to. Nakita nyo yung mga nagkakalat online? It's insane. At naaawa talaga ako na nakikita ko na may mga nagpapabudol pa sa mga taong tulad na to eh. Kaya sa akin, bottom line guys, I just wanted to make this video because wala na akong time mag-edit kasi ang dami nga talagang issue na hinaharap tayo natin ngayon. Para lang may bahagi sa inyo ang pinagkaiba ng isang nag-aakusa kumpara sa isa na may resibo. At sa ating lahat ng mga nakakanood na itong mga bagay-bagay na to, huwag na tayo papayag magpabudol sa mga tulad na itong mga to. Sa tulad ng mga Duterte na mahilig magsinungaling, mahilig magplanta ng ebidensya, mahilig gumawa ng ganitong mga akusasyon na wala naman talagang resibo o kahit na anong ebidensya. At sa akin, hanggang walang ebidensya, bottom line, haka-haka lang yan, paninira lang yan, pamumulitika, at walang katotohanan. Okay, so tingnan nyo, nakikita natin sa reaction, sa observation ng ibang mga vlogger magkakabayan or mga analyst, isa lang talaga ang masasabi natin na itong si Michael Maurilio talagang nagsisingaling makakabayan. Diba? Scripted talaga ang kanyang ginagawa. Makikita naman natin yan, di ba? So anyways, kasama rin po natin si Josephine Galileo or Galileo. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Mary Jane Tan, Ashin, Sportsinovi from South Korea. Nandiyan rin po si Tony De Los Reyes, Lito Bungalan. Hi to Shirley Fernandez from Japan. I-shoutout natin si Carmelita Barba from Washington, D.C. Phil Macabato. Hi to Sir Jaime Garcia, Derek Erwin Argilias, and Derek William Mayo. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong update ng missing sa Bungeros. Kasi di ba ang dami na pong nasangkot na mga pangalan mga kababayan, mga personalidad. The other day nga, I think how many days ago, merong ngang binanggit yung whistleblower mga kababayan, yung si Tutoy na meron dang alpha female celebrity at saka na picture ng ibang tao, na picture natin makakabayan kasi nga base rin po ito sa mga nakita natin na pictures doon sa social media or dyan sa Facebook na daw itong si Gretchen sangkot makakabayan or may nalalaman. And also, meron pa siyang binanggit na sangkot yung kapulisan, meron po mga politiko, hanggang umabot doon sa sa punto na meron dang isang senador makakabayan at saka meron dang mga congressman na sangkot dito. Yung senador na yon, mahilig daw mag-outreach sa makabayan. According sa sinabi ni DOJ Secretary Remulla. Di ba nagulat talaga? Ang iba hindi magugulat kasi maraming alam rin po yung iba makabayan. Di ba tingnan nyo po na mahilig daw mag-outreach ang senador na to. So meron na hong clue makabayan. Hindi ba yung kalbo? Joke lang. Hindi kaya kalbo yung kabayan or hindi kaya BG yun, di ba? Kasi meron pong senador na DDS na mahilig talaga mag-outreach. Yung mahilig po na may kipag-photo ops, ginagamit nga yung mga kababayan natin makabayan na nangangailangan, di ba? Mahilig po mag-outreach. Hindi kasi joke lang, di ba? And also, pati po yung congressman marong sangkot dito. So ngayon makahabahan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong update ng Sabongeros kasi hindi natin na-update kasi nga natatabunan ng ibang mga issues makahabayan. So ngayon, ifocus natin itong missing Sabongeros kasi nga painit lang painit, nagiging exciting na ang nangyayari makahabayan. So ito po ang maganda sa Marcos admin kasi nga talaga pong seryoso sa kanilang trabaho makabayan. Unlike dun sa panahon ni Digong, siguro merong sangkot po sa mga kalyado ni Digong kaya binaliwala makabayan. Di ba pinagtangkan ito na parang hinayaan na lang ni Digong? Ngayon hindi yan pwede kasi nga marami pong mga biktima na dapat talaga pong bigyan ng hustisya ang pangamatay ng kanilang kapamilya makabayan na Sabongeros. Di ba? Dapat talagang bigyan ng hustisya.
Ngayon, ito po ng update. Una makabay, unahin muna natin yung nasangkot na celebrity, meron pong mga senador, meron pong congressman, meron pong mga kapulisan makabayan. For more details, let's watch this. Tila maimpluwensya talaga ang grupong nasa likod ng kaso ng missing sa Bungeros. Bukod kasi sa isang sikat na artista, sangkot din umano ang ilang pulis at politiko. Ang kumpirmasyon galing mismo kay Justice Secretary Boying Remulla. Kinumpirma na ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroon ngang female celebrity na sangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Hindi pa aniya maaaring ibunyag kung sino ang celebrity na ito, pero marami pa raw na ibang personalidad na maituturing na alpha members ng grupo. Kabilang na riyan ang ilang pulis at mga politiko. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Nitong nakaraang linggo, lumutang ang pangalan ng artistang si Gretchen Barreto matapos ang naging revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Sagot ni SOJ Remulla nang subukan itong kumpirmahin ng media. I cannot comment on that yet. Kasi we have to, sabi ko nga, we have to validate a lot of data. Sumulat na ang DOJ sa Japanese government para mag-request ng technical assistance patungkol sa gagawing search and retrieval operations sa Taal Lake, kung saan inilibing umano ang mga sabongero. Nakipagpulong na rin ng ahensya sa PNP para mapagtibay ang case build-up sa mga suspect. Alam mo naman DOJ, the deadline is always yesterday. There's never a timeline that's enough for anybody. Laging kulang ang oras. Ani SOJ Remulla, wala pang official affidavit na isinusumite si alias Totoy, pero nagbigay na raw ito ng isang statement at underway na ang investigasyon sa missing sa Bungeros case. The plot thickens at nakalagad na rin ang tatlong mambabata sa kaso ng missing sa Bungeros at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabongero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng bini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabongero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. Okay, so sino sa tingin ninyo yung sangkot na senador makabayan? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. And also, sino yung funders na sinasabi po ng whistleblower na si Totoy, yung mga congressman? I-comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay, so tingnan nyo, dumadami na yung mga ebidensya makabayan, ang dami na yung mga revelasyon. At sa tungkol doon sa pagkikipag-partner ng DOJ, ng ating gobyerno doon sa Japan makabayan, kasi nga marami naman talagang mga gadgets, yung mga electronics na pwedeng magamit na nandun po sa Japan makabayan. So may kapag-coordinate, may kapag-partner ang Pilipinas sa taga-Japan para dito sa investigation ng missing sa Bungeros makabayan. So 'di ba diyan po according po sa whistleblower na diyan daw tinatapon yung mga sabongero sa Taal Lake makabayan. So siyempre malaki yung Taal Lake, so kailangan talaga ng mga high-tech na gadgets dyan kung yung nagsagawa ng investigation sa missing sabongeros ay nagmamadali makabayan. So kailangan talaga natin po ng tulong ng ibang bansa. So meron kasing gagamitin dyan, di ba? Yung mga submersible na mga drones makabayan. So aside ba ho doon sa mga divers, kasi nga nakikita dito ni DOJ Secretary ang kailangan nila yung mga divers. Dapat yung mga technical divers, yung mga may experience talaga sa tubig na hindi maalat makabayan. Kasi magkaiba talaga magkaiba ho yung training sa dagat at saka yung sa hindi maalat na tubig makabayan. Magkaiba kasi yan. Totoo yan, itry nyo lang po, magkaiba yung feelings nyo kapag nandun kayo sa dagat at saka yung sa tubig.
Di ba magkaibang kabayan? So kailangan talaga ng yung mga master diyan, yung talagang ma-experience diyan sa trabaho na yan makabayan. At the same time, kailangan po ng gadgets kasi meron ho tayong mga makabagong gamit, like for example, submersible na mga drones, yung submersible po na mga videos, cameras, pwede rin gagamit yung parang speedboat sa ilalim makabayan. Nakikita ba natin yan, yung ginagamit po ng mga divers na meron pong speedboat sa baba or ginagamit sila para mabilis silang makapunta doon sa ilalim makabayan. So yan po ang gagawin ng gobyerno natin. Gusto nilang i-check kung totoo ba talaga yung sinasabi ni Tutoy na dyan tinatapon yung mga bangkay daw ng sabongeros makabayan. At kapag wala sila makita na mga kalansay, kasi sure na ho tayo na yan po yung kalansay makabayan, at saka busog siguro ng mga isda dyan, no? Diba? Busog siguro yung mga isda dyan makabayan, malalaki na siguro eh. So kapag mayroong makita na kalansay makabayan, so yun na yun. At saka dapat kunin yung DNA doon makabayan, okay? So yan maganda. So anyways, after po, kanina nga pala makaban, kanina meron pong update. Kasi nakuha na or nakita na yung wanted na 4 na mga security guard doon sa Manila Arena makabayan. Yung wanted, pinaghahanap. Kasi sila dito, yung security guard doon, security, nung time po na dinukot yung sabongeros makabayan. At meron lang silang alam. So ito na po ang ating update. For more details, let's watch this. Lumantad ang 4 sa mga wanted na gwardya ng Manila Arena na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa gitna yan ng inilabas na 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanilang lokasyon. Hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. Ito ang iginiit ng 4 sa 6 na security guard na nanadawit sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Lumantad sa social media sina Mark Zavala, Roberto Mateliano, John Reconsolacion at Virilio Bayog. Yan daw para makiusap sa kanilang head security na si alias Totoy na huwag silang idamay sa gulong pinasok nito. Natatakot na raw sila sa mga natatanggap na banta mula nang lumantad ito at sabihing nasa Taal Lake ang mga nawawalang sabongero. Dahil po sa seguridad namin at sa buong pamilya po namin, takot po kami dahil pinagbandaan po kami at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Bago nito, nagtago ang 4 sa isang village sa Parañaque matapos kasuhan ng kidnapping at serious illegal detention noong 2022. Nakapagpiyansa sila ng 3 milyong piso bawat isa at pansamantalang nakalaya. Pero noong Enero, binawi ng Court of Appeals ang kanilang piyansa at inutusan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na mag-issue ng re-arrest warrant sa mga gwardya. Giit ng 4, mga in-house security guard lamang sila ng Manila Arena na nadamay. Hindi rin daw nila boss si alias Totoy, pero napipilitan daw silang sundin ito. Isa po siyang malupit po, mas mainitin niyang ulo. Saka nanadyak po siya, malupit po sa mga trabaho po. Kung tutusin, big time na raw si alias Totoy mula nang pumutok ang missing sabongero. Katunayan daw, tumakbo pa itong mayor sa isang bayan sa Surigao del Sur. May sariling bodyguard po, may bullet rope, at saka may 2 resort, maraming bahay at saka apartment po. Nananawagan sila ngayon na tulungan sila ng pamahalaan dahil naiipit daw sila sa sitwasyon. Magsusumiti na affidavit ang 4 na gwardya at dudulog sa DOJ para ilahad kung sino si alias Totoy at ang tunay na mastermind sa pagkawala ng mga sabungero ng Manila Arena. Nako po, naglaglagan na makabayan. Diba? Naglaglagan na dito. So, ibig sabihin, totoo talaga si Totoy makabayan. Totoo talaga yung, siguro, hindi natin masabi kung lahat ba yung sinasabi ni Totoy ay totoo makabayan. So, meron pa itong ibang grupo, itong wanted, na mga sinasabi lang wanted na security guard doon sa Manila Arena makabayan. Ngayon, meron po silang sarili lang version against dito kay Totoy. Ibig sabihin, involved si Totoy makabayan at saka meron siyang mga alam. So, dapat lang dito titingnan yung mga sinasabi ni Totoy. At saka dapat titingnan po doong mga sinabi ni Totoy, yung tinapo ng mga sabongeros doon sa Taal Lake, Makabayan. At saka titingnan po dito yung statement ng 4 na mga security guard na ito. At saka yan po itandi lahat, Makabayan, di ba? I-compare ho yan lahat. At saka pag tagpi-tagpiin, doon na po nila malalaman kung sino talaga
yung mastermind sa likod ng pagkawala ng mga sabongeros mga kababayan. Okay? So anyways, speaking of DOJ Secretary mga kababayan, siya nga pala, di ba meron siyang sinabi na siya po'y mag-a-apply bilang ombudsman mga kababayan. Tsaka sabi niya, magpasa na siya ng mga requirements, either bukas yata yun, bukas that is Thursday or Friday mga kababayan. Magbabasa na siya ng requirements kasi siya po'y mag-a-apply bilang ombudsman mga kababayan. So matataranta na dyan itong mga DDS. Nataranta na nga dito sa Missing Sabongeros asa doon po sa kinasuhan sila ni Senator Hontiveros, lalo silang matataranta. Bakit? Kasi nga 'di ba kung mapalitan ni Secretary Boying Remulla itong si Martires Makabayan, nakulagot ang kaso ni Sara Duterte Makabayan. And also, naalala niyo ba? Diba kinasuhan po ni Senator Amy Marcos, ito sila si Boying, silang kanyang kapatid na si John Vic, si General Torre, at saka marami pang iba makabayan na mga kabinete ni PBM dahil doon sa pagkakaresto daw ni Digong na kidnapping na makabayan, at saka illegal arrest daw. Diba kinasuhan sila ni Senator Amy Marcos? So yun po, kapag maupo bilang ombudsman, itong si Boying Remulla makabayan, naku po, walang kwenta yung ikinaso ni Amy Marcos. Diba? Lalaki na lang yung mata ni Amy Marcos sa kakahintay kung ano na nang mangyayari doon sa final na kaso dito kay Boying makabayan. O diba? So, maisip natin, ano ba talaga ang pakay ni Boying kung bakit siya nag-a-apply bilang ombudsman makabayan? Isamantalang, meron na ho siyang posisyon dito. Sekretary ho siya ng DOJ makabayan. Diba ano kaya ang pakay ni Boying? So yan po talaga ay malaking question para sa mga DDS. Hey, diba? Unti-unti minamalas talaga mga DDS eh. Pero sa tingin ko makabay, no? Parang formality na lang yung pag-apply ni Boying. Kasi alam na natin, maisip na natin na meron na hong posisyon si Boying, pero bakit pa rin siya mag-apply bilang ombudsman? Diba? So malaking question o yan, malaking palaisipan niya makabayan. So probably ito na po ay formality. Sure na dito na maging ombudsman itong si Boying Remulla makabayan. At kapag maging ombudsman si Boying, lagot lahat ang mga DDS. Iiyak na naman ang mga DDS makabayan, okay? So this is getting very exciting. Lalong umainit yung usapin ng politika makabayan. So anyways, shoutout po natin ang ating mga mandirigma dyan sa Facebook. Nandyan sila si Maria Soriano, hi to Alicia Lick, Reza Desabel Froy. Nandyan rin po si Chandelva Bak. Hi to Johanna Twyler from Switzerland. I-shoutout natin si Ninita Omale, Munez Doctolero, Sonia Hasigawa, Terisuto Lu. Nandyan rin po si former mandirigma ng Pilipinas, Candy Ortez, Luisito Niedo, Ana Maria Nakamura. I-shoutout natin si Gracia Santiago, Pauline Raot-Raot, Rebecca Valen, Merna Borromeo, Ramos Duldulao, Australia. Hi to Victor Robin, Gorgunya Angala, Ebju. I-shoutout rin po natin si Ronelyn Lamsen from New Zealand, also to Elmer Casiliano. Hi to Janet D. Narvaez, Mary Red, Bioli Benaventura, Dina E. Salgado. Hi to Elmer Pinaranda. I-shoutout natin si Ubanan Norma, hi to Nida Echaka, Jeco Jerry Cabreros, Shenta Miruki, nandiyan rin po si Mark D. Judge Steph Diamante, May Bilaro, Hilda Modisto, and hi to Mins Niyaka Nolpez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinangkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalisda din para sa pagkilos sa gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo.
Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Inidalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi
kailanman